Afternoon. Today we are going to do a bed making. So, first, kailangan natin ng 5 blanket. We have the bottom sheet, the top sheet, the draw sheet, as well as the blanket. So, kailangan po yung bottom sheet, siya yung nasa ibabaw para sunod-sunod nyo na lang siya kukunin. So, let's start with the bed making. First, we need to kailangan po nating makuha yung bawat dulo nung sheet. So this is the bottom sheet. First, kailangan po natin siyang i-secured sa bawat corner. So make sure na malagay po natin siya sa bawat corner. Make sure din natin na wala pong gusot kasi possible siya maging prone sa bed sore. Sunod naman po natin is yung top sheet. Ito naman po yung sunod dun sa bottom sheet. So kailangan din natin siyang i-make sure na ma-secured bawat corner. Make sure din po natin na pag nagbe-bed making tayo, hindi siya didikit sa floor so that maiwasan po natin any microorganism po. Then sa mga natira po dito, kailangan po natin din siyang itak dito sa mga gilid. Always make sure na wala pong gusot. Next po natin ay yung linen cloth. So make sure na ma-cover natin kung saang part hihiga si patient. Ganun pa rin po, always make sure na wala siyang tiklop or any gusot para maiwasan yung bed sore. Next naman po natin ay ang waterproof or rubber. Ito naman po, isasakto natin siya kung saan yung private parts ng patient to make sure na masasalo niya po yung ihe or poop ng pasyente. This will help po para ma-prevent na may spill yon doon sa bed natin. Next naman natin po is yung top sheet. So this one naman po, ito yung pwedeng maging blanket ni patient. So if you already have a patient po na nakahiga, pwede nyo naman na po itong ikumot sa kanya. Then make sure pa din po na walang nakatiklop, or pagdating naman po sa paa, make sure naman po na may space si patient. That's all for the bed making.